The Mysterious Intern. Kabanata 3. Boom! Walang anumang paglaban, ang figure ng malaking lalaki ay bumangga sa hatch, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Hindi tumingin si Brian Ye sa tatlong malalaking lalaki na bumagsak sa lupa at walang tunog. Tumingin siya sa flight attendant na naguguluhan, ayos ka lang ba? Ako. Hindi, wala. Sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan ang stewardess, medyo nauutal. Mayroon bang hemostatic gauze sa eroplano? Sinulyapan ni Brian ang mantsa ng dugo sa leeg ng stewardess, kung mayroon, mas mabuting gawin ang simpleng paggamot. Oo, kukunin ko. Hindi pa nakakapagsalita ang flight attendant, at ang ibang flight attendant sa gilid ay tumango ng paulit-ulit, at nagmamadaling naglakad patungo sa isang cabin habang nagsasalita. Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react ang mga pasahero sa eroplano at napagtanto kung ano ang nangyari. Habang humihinga ng maluwag, isa-isa nilang tiningnan si Brian, at ang kanilang mga mata ay naging sobrang init. Kung Fu? Ito ba ang Chinese Kung Fu? Ikaw ay mula sa Huaxia, tama, ngayon ay ang alamat ng Huaxia Kung Fu, tama. Oh, my God! Nakita ko talaga ang Huaxia Kung Fu ng aking sariling mga mata. Ilang matatapang na pasahero ang tumayo at tumingin kay Brian Ye nang may pagkasabik. Ang kanilang mga ekspresyon ay halos parang isang panatiko na tagahanga ay nanunood sa kanilang idolo. Kahit ang mga flight attendant ay tumingin kay Brian Ye nang may sigasig at tumayo. Ang alamat na ito ng Chinese Kung Fu ay napapanood ko lamang sa screen dati, ngunit ngayon ay nakita ko ito sa tunay na buhay. Ang Chinese Kung Fu na ito ay tila mas makapangyarihan kaysa sa alamat. Tatlong malupit na lalaki, na may hawak pa ring patalim sa kanilang mga kamay, ay natalo ng napakadali. Nang makita ni Brian ang tatlong terorista kanina, nakaramdam siya ng pagkapuot sa kanyang dibdib at kailangang mapalabas ito, kaya tumayo siya ng diretso, ngunit hindi niya inaasahan na mag-react ng ganoon ang mga tao. Tumingin siya sa panatikong ekspresyon ng lahat sa loob ng ilang sandali. Sa panahong iyon, hindi niya maiwasang mapatigil sandali, hindi alam kung ano ang gagawin. Ginoo, salamat sa pagligtas sa amin kanina. Sa ngalan ng lahat ng pasahero sa flight, salamat. Sa huli, ang flight attendant na nakaligtas lang sa malaking lalaki, nakita na tila hindi komportable si Brian Ye sa sigasig ng mga tao, at nag-initiate na paluwagin siya. Salamat. Salamat sa pagligtas sa amin. Sa wakas ay huminahon ang natitirang mga pasahero mula sa sigasig ng Chinese Kung Fu. Nang maisip nila ito, dapat nilang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Lahat sila ay nagpasalamat kay Brian Ye. Hindi mailarawan ng lahat kung ano ang mangyayari kung hindi kumilos si Brian kanina. Walang anuman, Nigel, iligtas din ako sa aking sarili, at ayaw kong magkaroon ng aksidente sa eroplano. Tumango si Brian Ye sa lahat at nagsenyas. Totoo ang sinabi niya. Ang dahilan kung bakit siya nagpasya na kumilos ay hindi lamang dahil sa kanyang panloob na pagkapuot at ang pangangailangan na mapalabas ito, kundi pati na rin dahil ayaw niyang magkaroon ng aksidente sa eroplano, gusto niyang maghiganti sa matanda, at kailangan niyang mabuhay ng maayos. Sa sandaling ito, ang flight attendant kanina ay lumapit na may first aid kit, at binago niya ang paksa ng naaayon, lumingon at tumingin sa flight attendant, itatali ko ito para sa iyo. Okay lang, kaya naming gawin ito sa ating sarili. Kinakabahang iwinagayway ng stewardess ang kanyang kamay. Niligtas lang ni Brian ang kanyang buhay kanina, at ngayon ay may ganitong maliit na bagay tulad ng pagtatali ng sugat, paano pa siya makakaabala sa iba? Hayaan mo akong gawin ito. Mahinang sinabi ni Brian Ye, hindi pinapayagan ang flight attendant na magsalita, binuksan niya ang kahon ng gamot, kumuha ng ilang disinfectant, at nagsimulang maglinis ng mahusay sa sugat ng flight attendant. Tumingin ang stewardess kay Brian na nakatuon sa paggamot ng kanyang mga sugat, tumingin sa kanyang magandang mukha at nakatuong mga mata, naramdaman ang hininga ng lalaki mula sa katawan ni Brian, dalawang bulaklak ang sumibol sa kanyang magandang mukha. Hindi mapigilan ni Miss Trixie Hong ang mas mabilis na paghinga. Huwag kang kabahan, maayos ang iyong sugat, gamutin lang ito ng kaunti, at magkakaroon ito ng peklat sa loob ng ilang araw. Hindi napansin ni Brian Ye ang abnormal na ekspresyon ng mukha ng flight attendant. Naisip lang niya na kinakabahan ang flight attendant tungkol sa kanyang mga sugat, kaya huminga siya ng mas mabilis, at nagbigay ng nakakaaliw na boses. Para kay Brian, na madalas na sumasailalim sa iba't ibang malalaking operasyon, ang paggamot ng isang maliit na sugat sa kanyang leeg ay isang piraso lamang ng cake.
Di nagtagal, na-disinfect at na-bandage ni Brian Ye ang stewardess. Subukang bigyang pansin ang 2 araw na ito, hugasan ng alak araw-araw, subukang huwag mabasa, at magpahinga ng mabuti. Ibinaba ni Brian Ye ang kanyang mga kagamitan, tumayo ng tuwid, pinayuhan ng stewardess, pagkatapos ay lumingon at naglakad patungo sa kanyang posisyon. Okay, salamat. Taos-puso at tunay na nagpasalamat ang stewardess. Sinulyapan ni Brian Ye ang sugat na kanyang binyandage lang, at biglang naalala ang isang bagay, kumuha ng isang maliit na bote ng salamin mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa stewardess. Ang pamahid na ito, pagkatapos mong linisin ito araw-araw, maglagay ng kaunti at hindi ito mag-iiwan ng peklat sa hinaharap. Ah, salamat, salamat. Natigilan sandali ang stewardess, at pagkatapos ay nagpasalamat ng may pagkagulat sa kanyang mukha. Bilang isang babae, lalo na ang isang napakagandang kagandahan, natural na mahalin ang kagandahan. Nag-aalala siya kanina na mag-iiwan siya ng peklat sa kanyang payat at puting leeg at magiging pangit ito, ngunit binigyan siya ni Brian Ye ng pamahid na ito, sinasabi na maaari itong alisin ang mga peklat. Paano siya hindi magugulat? Mahinang ngumiti si Brian, pagkatapos ay lumingon at naglakad patungo sa kanyang upuan. Ang pamahid ay inihanda niya at ng matanda mismo upang maiwasan ang emergency treatment kapag siya ay nasugatan. Ang mga sangkap ng formula ay napakabihira, at napakahirap na gumawa ng isang bote nito. Karaniwan sa ilalim ng mga pangyayari, hindi niya ito bibigyan ng basta-basta, ngunit nang harapin ng flight attendant ang mga banta ng 3 malalaking lalaki kanina, patuloy pa rin siyang nagpumilit sa kalidad ng pagprotekta sa kaligtasan ng mga tauhan at pasahero sa cabin, na nagpagalaw sa kanya. Ginoo. Mahigpit na hinawakan ng stewardess ang maliit na bote ng pamahid gamit ang kanyang mga kamay, nakatitig sa likod ni Brian Ye, at nagpupumilit sandali sa kanyang magagandang mata, sa wakas ay namula siya sa tapang at sumigaw kay Brian Ye. Ha! May iba ka pa bang gusto? Tumigil si Brian, lumingon, at tumingin sa stewardess ng may pagdududa. Maraming salamat sa pagligtas sa akin ngayon, pwede mo bang sabihin sa akin, ano ang pangalan mo? Namula ang stewardess at tinipon ang kanyang lakas ng loob na tumingin kay Brian Ye. I'm Brian. Natigilan sandali si Brian Ye. Hindi niya inaasahan na tatanungin siya ng stewardess nito, ngunit pagkatapos mag-atubili sandali, tumango siya at sinabi ang kanyang pangalan matapos tumingin sa naghihintay na stewardess. Sa loob ng napakaraming taon, maliban sa harap ng matanda, hindi pa siya gumamit ng Chinese name, kaya hindi siya natatakot na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pwede mo bang iwan sa akin ang isang kontak? Sana magkaroon ako ng pagkakataong magpasalamat sa iyo sa hinaharap. Bukod dito, nilinis mo ang aming flight ngayon. Pasasalamatan ka rin ng aming airline ng buong paggalang. Punong-puno ng pag-asa ang mga mata ng stewardess. Wala pa akong contact information. Tungkol naman sa pasasalamat, hindi mo na kailangang gawin iyon. Ang ilang maliliit na bagay ay hindi sapat. Umiling si Brian Ye. Hindi siya mapagkunwari at sinadyang tumanggi na bigyan ng stewardess, ngunit wala talaga siyang contact information ngayon, hindi pa siya nakakapasok sa China, hindi pa siya naghahanda ng bagong contact information, at hindi rin niya alam kung saan pupunta. Kahit na, Mr. Ye, salamat. Hindi alam ng flight attendant ang mga iniisip ni Brian Ye. Naisip lang niya na ayaw ibunyag ni Brian Ye ang kanyang pagkakakilanlan at contact information. Isang tingin ng pagkawala ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit nagpasalamat din siya ulit kay Brian Ye. Sa tulong at pag-aalaga ng mga tauhan ng airline, madaling nalampasan ni Brian Ye ang channel ng pagpasok sa paliparan at nakapasok sa exit hall ng China National Yanjing International Airport. Mr. Ye, saan ka pupunta? May susando ba sa iyo? Kailangan ba naming mag-ayos ng sasakyan para ihatid ka? Tumingin ang mga tauhan ng airline kay Brian ng may paggalang. Niligtas ni Brian Ye ang isang flight at ang mga tao sa isang flight. Kung hindi dahil kay Brian, ang mga material at di-material na pagkalugi ng airline ay magiging napakalaki. Hanggat na ipubliko ito, si Brian Ye ay maaaring maging isang dakilang bayani. Parehong katanyagan at kayamanan, ngunit tinanggihan ni Brian ang pagkakataong ito para sa katanyagan at kayamanan, tumanggi sa kanilang pasasalamat, at hindi man lang tumanggap ng tseke na gusto nilang gawin. Ang ganitong mga tao ay nagpapasalamat at iginagalang mula sa puso. Hindi, huwag mo na akong abalahin. Sa pamamagitan ng paraan, salamat sa paghatid sa akin palabas. Umiling si Brian Ye.
Wala siyang patutunguhan ngayon, hindi niya alam kung saan pupunta sa ngayon, hayaan silang ipadala ito, at hindi niya alam kung saan ipadala ito, mas mabuting maglakad-lakad ng dahan-dahan. Masyadong magalang si Mr. Ye, ito ang dapat naming gawin, at kami ang talagang dapat magpasalamat. Ngumiti ang mga tauhan ng airline, kumuha ng isang card mula sa kanya, at ibinigay ito kay Brian Ye. Mr. Ye, ito ay isang VIP card ng aming airline. Tanggapin mo po ito. Sa anumang oras, ikaw kapag sumakay ka sa aming flight, bibigyan ka namin ng priority na ayusin ang pinaka-komportabling upuan at bibigyan ka ng pinakamahusay na kalidad ng serbisyo. Pagkatapos magsalita, nakita na tila tumatanggi ulit si Brian Ye, nagmamadaling sinabi ulit niya, Mr. Ye, ito ay isang maliit na bahagi ng aming puso, tanggapin mo po ito. Well, salamat. Nakikita ang taos-pusong tingin sa kanyang mukha, napilitang tanggapin ni Brian ito. Nagpaalam sa mga tauhan ng airline, naghanda si Brian Ye na maglakad patungo sa direksyon ng exit. Ngunit nang handa na lang magsimula si Brian Ye, nakita niya ang isang matangkad na babae na may mapuputing balat at nakaistilong damit, na nagtutulak ng malita at naglalakad patungo sa exit kasama ang daloy ng mga tao. Bakit siya nandito? Medyo natigilan ang ekspresyon ni Brian Ye, at tumigil din ang kanyang mga hakbang. Kahit na ang imahe ay halos ganap na nagbago mula noong siya ay nasa ospital, at nakasuot siya ng salaming pang-araw, kinilala pa rin ni Brian Ye sa isang sulyap. Ang babaeng ito ay ang babaeng doktor na nagngangalang Jody Lu mula sa Presbyterian Hospital. Nang siya ay aalis, hiniling niyang makita ang kanyang tunay na babaeng doktor. Mr. Brian, ano ang problema? Nakikita na tumigil ulit si Brian Ye, hindi maiwasang magtanong ang mga tao sa airline ng may pag-aalala. Wala, aalis na ako. Bumalik sa kanyang katinoan si Brian, kumaway sa mga tauhan ng airline, nagsenyas sandali, lumingon at naglakad patungo sa exit kasunod ng daloy ng mga tao. Kahit na, sa sandaling lumapag siya sa Yanjing City, nakilala niya ang isang taong kilala niya at nakaramdam ng sobrang pagiging malapit, sa wakas ay tinanggihan ni Brian ang ideya na batiin si Dr. Jody. Siya at si Jody Lu ay nakipagtulungan lang ng 2 beses sa operating room. Sa bawat pagkakataon, nakasuot siya ng maskara. Kilala niya si Dr. Jody, ngunit hindi siya kilala ni Dr. Jody, at ngayon ay hindi na niya kailanman ihahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi niya maintindihan kung bakit nais ng matanda na maging ganoon kamisteryoso dati, at hindi mahalaga, ngunit ngayon na alam na niya ito, hindi na niya ito madaling ihahayag. Lumabas sa paliparan, nakatayo sa lupain ng Yanjing, tumingin si Brian Ye sa langit sa itaas ng kanyang ulo, na hindi maliwanag, at tumingin sa kakaibang trapiko sa labas, ang kakaibang lungsod, at may isang komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng isang uri ng pagiging malapit sa nostalgia. Ilang taon na ba ang nakalipas? 14 na taon o 15 taon? Tahimik na kinakalkula sa kanyang puso, hindi maiwasang mapatigil sandali si Brian. Simula noong huling beses na umalis siya sa China kasama ang matanda, hindi na siya nakabalik sa China ng 15 taon. Ang bilis ng panahon. 15 taon na sa isang kisap mata. Hindi ko alam kung nasaan ang umiiyak na batang babae noon at paano ang kanyang buhay. Bigla na lang may isang payat na batang babae na may naka-ponytail sa isipan ni Brian Ye. Haha, napakaraming taon na ang lumipas, dapat na lumaki na rin ang batang babae, nag-asawa. Naka-recover mula sa bahagyang pagkatulala, nakangiti ng magaan si Brian sa sulok ng kanyang bibig, umiling, at lumingon. Haha, ang bilis ng panahon, siguradong malaki na ang batang babae ngayon, at siguro'y may asawa na rin siya. Napailing si Brian Ye, bahagyang nakangiti habang inaalis ang pagkatulala. Tumingin siya sa waiting area ng mga taxi sa harap niya. 3 buwan ang lumipas. Sa isang lumang bilya sa labas ng lungsod ng Yanjing. Kasabay ng paglabas ng hangin mula sa kanyang bibig, binuksan ni Brian ang kanyang mga mata, matapos ang mahabang panahon ng pagninilay. Isang liwanag ang sumilay mula sa kanyang mga mata. Nang magising siya mula sa pagninilay, hindi maipinta ang tuwa sa mukha ni Brian Ye. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang anumang pagbabago sa kanyang katawan, ngunit kahapon, sa wakas ay nakaramdam siya ng pag-unlad. Para sa kanya, ito ay isang malaking kagalakan. Ang longevity formula, na isang paraan ng paglilinis ng qi na ipinamana sa kanya ng matanda, ay sinasabing nagmula pa kay Gehong noong unang panahon.
Hindi alam ng matanda kung paano niya nakuha ang formula na ito. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.